Ilan pong mga drivers at conductors ang mawawalan po ng hanap buhay in a span of 30 days for something that they did not have any hand in. Attorney, sabi nyo, yung isa naming prangkisa may 21 units, so may isa pang prangkisa ang Don Mariano. Iba-iba pong prangkisa kasi yan eh. Kasi bawat franchise may laman na 5, may laman na 8, may laman 4. Ito po yung prangkisa kung saan nandoon yung bus sa Mampalad, 21 po ang laman. Pero Kaya batay po sa attorney, batay po sa record ng LTFRB, lumilitaw kasama rin po kayo sa parang 10 kumpanya ng bus na itinuturing na killer bus daw po sa EDSA. Tama ho ba yun o maling pananaw po yun? Dahil ito'y binatay sa record ng LTFRB. Ang sagot po namin dyan ay siguro po ay i-double check po natin yung records ng MMDA at LTO. Kasi ang records po namin in a span of over 2 years from 2009 up to 2011, there were only 6 or 7 na accidents. And for this year, iisa pa lang po, yan pong nangyari nung July 4. At kalimitan po sa mga aksidenteng yan, ano hong dahilan? Involved ho ba yung bus driver din po? Ito pong bus driver nitong July 4? Hindi po, yung mga nababanggit yung sabi niyong aksidente, ito ho ba'y may human factor o aksidente ho lahat? Talaga pong mga aksidente. Lang. In fact, yung mga nasangkot po dyan ay wala naman pong nakulong. Up to now. Kaya ibig sabihin po, wala pong mga talagang kasalanan na nasangkot yung mga drivers namin. Doon sa mga biktima, hanggang saan ho yung tulong na inyong ipapaabot? Bukod po sa, siyempre, yung hospital expenses po, may nabanggit din ho, pati ho yung mga gamit nilang nawala, sasagutin po ng Don Mariano Transit, attorney? Opo. Bibigang linaw po namin na kaagaran po nung July 4 mismo, lahat po ng gastusin sa hospital ay sinagot na po ng kumpanya. Ikalawa, meron pong nagbigay din po kami ng tulong sa mga medisina, almost over 3,000. Ang medyo contentious area na lang po ay yung claim nila sa mga nawala daw nilang gamit. Kasi yung iba nawalan daw ng nabutas yung pantalon, nawalan daw ng wallet, yung isa daw BlackBerry. Yun po ay bine-verify. At kami naman po ay titindigan po namin, haharapin po namin yan. Wala po kaming record na tumatakbo sa pananagutan. Attorney Dino, kayo ba'y nagpapatupad na rin po ng buwanang sweldo sa mga bus driver po ninyo? At o may mga reservation pa rin kayo dito sa ordinansang ito? Matagal na po namin pinag-aralan yan. Kamakailan po ay dinalaw na po kami ng DOLE inspection team. Binigyan po kami ng 5 araw upang i-implement, padala sa opisina nila yung aming compliance program, and we will comply po. So swelduhan na po sila. Plus commission. Tama ho ba? Plus commission? Opo. Okay. Attorney, kayo ba mismo didisiplinahin nyo itong bus driver na ito na nagte-text daw habang nagda-drive? Maraming salamat po sa tanong nyo na yan. Ngayon po, ngayong araw, ang kumpanya po ay magpapadala sa kanya ng show cause order at preventive suspension. Ikalawa po, sa Tuesday, patatawag po namin siya sa isang administrative hearing. Kapag nalaman po namin na may katotohanan na, number 1, bakit po siya nandun sa may taas ng flyover? Bawal po yon. Number 2, kung totoo po nagte-text siya at siya po ay reckless. Talaga ron, At kung siya po ay mapatunayang reckless, kami po mismo ay magpapataw sa kanya ng kaso. Yung damage po sa bus namin, lagpas po 100,000. Pero alam niyo po, available din po ito. So hindi kayo mag-extend ng tulong para makapagpiansya itong driver. Meron po silang mga cash bond na may hulugan po sila na it will answer for mga bail bond, mga for lawyers fees, etc. So pag napatunayan kayo mismo, magsasampa ng kaso laban doon sa bus driver ninyo? Kung kinakailangan po dahil po sa laking perwisyo sa kumpanya na dinulot niya.
Okay. Attorney, maraming salamat po. Good morning. Maraming salamat po. Good morning. Attorney Jose Dino po, External Legal Counsel ng Don Mariano Transit Bus. Sa gitna ng hirap ng buhay, inalam po ng GMA News kung paano dumidiskarte ang mga driver at konduktor ng bus kapag nagigipit sa pera. At natuklasan naming tumatakbo sila sa mga nagpapautang ng 5-6 na nakaposte sa mga bus stop sa EDSA. Narito ang exclusive report ni Mark Salazar. Sila ang mga tinaguriang hari ng kalsada, humahagibi sa daan para sa dagdag kita at basta nalang babalagbag sa tuwing hihintuan ng pasahero para bawas aksidenteng dulot umano ng pagmamadali para kumita sa pinakamaiksing panahon, ipinatutupad ng maging swelduhan imbis na dekomisyon ang mga bus driver. Pero maganda ba ito o hindi para sa kanilang direktang apektado? Sa ilang kilometrong biyahe ko kasama sila, milya-milyang storya ang nalaman ko. Kagaya ko, naghahanap buhay lang daw sila para sa pamilya. At hindi raw lahat sila gaya ng akala ng marami na mga barumbado sa kalsada. Hindi naman kasi kailangan magkasir sa hanap buhay. Ang kailangan mo, kung magkasakay, hindi naman makapagkarera. Isang realidad ng mahirap nilang buhay ang nadiskubre namin. Sa bawat bus stop pala sa EDSA, may milyong halaga ng industriya ng 5-6 na nabubuhay sa mga nagigipit na driver at konduktor ng bus. Malakas ang utangan dito, lalo na yung buwan ng Mayo. Mamimili ng gamit sa eskwela, mag-e-enroll. Tsaka yun namang inuutang, halimbawa, kinulang sa pambayad sa bahay, kuryente, pantubig, dito tumatakbo sa amin. Sa susunod na makita mo ang gaya ni Gilbert na namuhunan ng 200,000 piso na humahabol sa bus, hindi kotong ang inaabot sa kanila. Barya-baryang pangbawas yan sa inutang ng driver o konduktor. Kumukuha din ako doon, paunti-unti, pandagdag sa... Kasi may mga estudyante ako eh. May koleyo ko, may high school. Kung si Mang Noli na kumikita ng 1,000 kada araw sa komisyon sa mahigit 15 oras sa pagbiyahe, nababaon pa sa utang, paano na lang daw kapag swelduhan na sila ng 330 pesos kada araw? Siyempre po, kakapusin ka ng... Siyempre, may nag-aaral ako. May pinag-aaral ka, siyempre. Doon lang, magkaroon na baon. Pagpalagay ng 120, kasi 60 po ang baon. Namamasahe po yung mga anak ko eh. Pwede 120 na mawala. Dito po, kakain pa kami siyempre dito. Hindi pwedeng hindi ka kakain dito. Huwag may merienda. Ano pa, matitirang 330. Buti kung ngayong swelduhan sila, makautang pa sila sa 5-6. Hindi na rin siguro magbibigay ng 5-6 yun dahil... Siyempre, isipin nila paano kami makakabayad. Kapag di na raw kaya ni Mang Noli, edukasyon ng anak ang unang isasakripisyo. Dahil napasubo na kami, itong semester na ito siguro, sa susunod siguro, pag-aaralan namin kung paano. Kung tutuloy pa. Kung tutuloy. Simple lang ang punto ng mga kwento nila. Sana raw ay isaalang-alang ang tunay nilang sitwasyon sa pagbuo ng pulisiyang nakakaapekto sa kanila. Total, sila naman daw naghahatid at nag-uuwi sa iba pang naghahanap buhay para gumulong ang ekonomiya. Para sa unang balita, Mark Salazar reporting. Para iadya raw ang mga motorista sa disgrasya, papabindisyonan ng MMDA ang buong EDSA ngayong umaga. May live report si Lab Anyover. Lab? Ivan, in 30 minutes, mag-uumpisa na nga itong pagbibindisyon dito sa kahabaan ng EDSA. At yan po ay pamumunuan ni Chairman Attorney Francis Tolentino. Yun po yung kanyang pamumunuan ay yung kabilang lane or yung northbound lane. At yung southbound lane naman ay meron din pong pamumunuan naman ni General Manager Cora Jimenez at Assistant General Manager for Operations Emerson Carlos. Ngayon nga ay makikita natin na nakapila itong mga sasakyan ng Metro Manila Development Authority at yung tubig nga raw or holy water na gagamitin ay aabot po sa isang drum ng tubig yung pong gagamitin